Party. Kapag ka may party dun sa lugar namin sa Tumana noon, kami yung mga ano dun yung mga makukulit. Inaabangan namin yung mga nagpa-party. Tapos, yung pinagtitripan namin. Ang nagpauso dun sa lugar namin ng mga hip-hop na yan, si Badang. Kasi si Badang, naging kasama ko sa gang dati na mga hip-hop to. Naging solid din yung mga pormahan. Meron pa sila mga kasama mga chicks na magaganda. Siguro, nailang sila sa amin. Yung sila Yosa, di ba? Nailang na baka upakan namin. Kumunik siya dito kay Badang na, Tol, baka pagtripan kami ng mga tropa mo. Pinalakas ko pa yung loob ng mga kasama ko. Mga tol, panalo na tayo rito kasi yung judges, mga tropa ko. Pagdating nung kanta namin, eto na, nagpe-perform na kami. Nagkalat kami, lintik na. Tapos pinagmamasdan ko yung mga judges na tropa. Mga nagtatago na ron, parang sila yung nahihiya sa ginagawa namin. Kung wala kang dati, tapos ang pati mo sobra, ipang dapat gawin bago ka pa magangas. Bumili ka muna, man. Gusto mo malagang pumorma. Yo, what's up mga ka-street? Nga pala si Nats, aka Nardong Bagsik. At nandito nga pala kami ngayon sa A. Bonifacio, Marikina. At syempre, kasama ko si... Righteous One, 187 Mobsters. Kasama namin ngayon yung mga legends ng Marikina. Isa-isa natin kilalanin itong mga to. Apo! Yan o! Yo, brother! Musta? Yan o, musta, brother? Joe Hassel, Crispin, Andy. Yan o! Domon, balita. Yan o. Sa Lord Van Leathercraft. Kamusta, brother? Yo! Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Domon ng Angkanomatika at ito ang aking istorya. Ilan ang nagbigay ng bugay at naging palatandaan upang ang lahat ng tao ay aking mapakipag... Siguro simulan natin dun sa journey ko sa rap scene. 1994, nung mag-migrate kami sa Tumana, galing ng Parang, sumasali-sali ako ng mga singing contest, yung mga Banatang Colonies, mga April Boys, Rockstar. So, ganun. Nung napunta ako ng Tumana, syempre mga bagong tao, makikita mo yung mga tao ron na medyo kakaiba dun sa mga pinanggalingan naming lugar. Medyo nakakatakot. Naririnig ako ng mga ng mga tao na lagi akong kumakanta sa bahay. Meron din kasi mga banda ng mga matatanda ron na nagigita-gitara. Pag nagiinom sila, ini-invite nila ako na kumanta dun sa inuman. Tapos, sa tambay, yung mga tambay-tambay dun sa labas, uso-uso rin yung mga, yung mga punks. Nung nabalitaan nila na marunong ako kumanta, ni-recruit nila ako dun sa grupo nila, yung mga gamit na yung mga galon-galon, mga ganon-ganon lang Improvise lang. Mga improvise lang. So yun, naging tropa ko sila. Tapos, na-impluwensyahan ako dun sa hilig nila. Siyempre, mga punkista nga di ba? Nasasama ako sa mga lakad nila kapag kami mga party-party. Pati yung mga pormahan, siyempre, na-adapt ko na rin. Yung nagsusot kami ng mga maliliit na t-shirt. Siyempre, nung panahon kasi payat pa ako Tapos yung mga gula-gulanit na pantalon na pit. Tapos, di ba, yung Constar ba yung tawag doon dati sa unang mga sapatos ng mga punks. Tsaka yung mga boots. Ayun, so nasasama-sama ako sa mga party. Kapag ka may party doon sa lugar namin sa Tumana noon, kami yung mga yung mga makukulit. Inaabangan namin yung mga nagpa-party. Tapos
Yung pinagtitripan namin. Yung ugali ng mga tao doon sa amin, parang naano ko na rin na, oo, na-adapt ko na rin. Kaya naging ganun na rin ako dati kaloko. Tapos, Pag may hip-hop quiz, di inaano niya rin. No? oo, Anong ginagawa niyo na nung time na yon, ang nagpauso dun sa lugar namin, ng mga hip-hop na yan, si Badang. Kasi si Badang, naging kasama ko sa gang dati na tinatag dun sa lugar nila. Tapos, membro si Badang doon ko siya na-meet. Si Badang lang yung naiiba sa amin eh. Kasi puro kami mga pangkista, yung mga mahabang buhok, di ba? Kasi mga nakatayong ganon. Si Badang, siya lang yung nagsusot ng maluwag na short sa amin. Tapos, meron pala siyang connection dito sa may Marikina Heights. Yun sila Yosa. Si Yosa kasi, siya yung talaga dati, yung parang godfather ng mga street parties nun eh. Yung mga nagsusot ng malalaking jersey, tapos malalaking pantalon. Nung time na yun, may party dun sa Tumana. Nakita namin sila, yung mga syempre parang kami. Mga hip-hop to solid din yung mga pormahan eh. Meron pa sila mga kasama mga chicks na magaganda. Siguro, nailang sila sa amin. Yung sila Yosa, di ba? Nailang na baka upakan namin. Kumunik siya dito kay Badang na, Tol, baka pagtripan kami ng mga tropa mo. Ang ginawa naman ni Badang, sinamahan niya yung grupo ni Yosa. Dumaan dun sa may tambayan namin. Tapos yun, na ganto-ganto. Nagkaroon kami ng connection nila Yosa, tsaka yung grupo namin. Tapos yun, syempre, naging tropa-tropa. Yung mga kasama ni Badang, lalo na yung mga babae, nahihilig tumambay sa amin. Yun, nagkakaroon kami ng mga activities, magkakasama kami sa mga parties. Kami yung mga punk sa labas. Tapos yung grupo ni Tito Yosa, sila yung mga nasa loob. Kumbaga yan? Kumbaga dyan na yung parang Nagsanib, para magkaroon sila ng connection doon sa Tumana. Ganun ang ginawa ni Yosa. Pati yung mga hawak niya sa Parang, Marikina Heights, Concepcion, dinadala niya ron. Kaya yung hawak ni Tito Yosa na grupo ng mga hip-hop dati, rin, dumawig. Ngayon, yung tungkol doon sa pagiging, committed ko doon sa pag-rap, ang naging inspiration ko talaga dyan, tsaka parang mentor-mentor ng si Badang. Kasi, dati magkakagrupo yan, magkakasama yan, si Tito Badang, si Tito Yosa, tsaka meron pang isang Oo, yan, magkakasama sila. Kada merong dibu-dibu dati, di ba? Mag-guest si Tito Badang. Sinasama niya ako. Oo. Sabi niya, ginagawa niya akong beatbox. Sa mga dibu-dibu, binabato-bato pa nga kami ng mga mga tao nagharap si Badang eh. Si Badang kasi pinakasikat sa amin sa lugar namin sa Tumana. Kumbaga siya yung pinaka-naunang nagpakilala ng rap doon. Kaya nung nakikilala si Badang hanggang sa sumasali na nga ng Republic, medyo madalang na yung pag-uwi-uwi niya sa Tumana. Pag nagkikita kami, inaano niya ako na, Tol, subukan mong mag-rap. Sabi ko, paano ba yan? Ganun. Nagtatanong ako eh. Pero pangs ka pa nun, sir. Pangs pa, oo. Inaano niya pa nga ako, para pinagtatawanan niya ako kasi siya yung nagturo sa akin na pumorma. Yung mga pormahan ni Tito Badang mo, talagang mga pandiinan eh. Parang anak mayaman eh. Sabi niya sa akin, ano ba yung mga yung mga damit mo dyan? Mga ganito lang, ganito gayahin mo. Kaya yung unang suot ko ng pang hip-hop nun pang C80 na na pantalon. Tapos Huawei. Para lang maging in ako, di ba? Kasi syempre, puro hip-hop na yung mga kasalamuha ko sa party. Tapos yun. Wala pang nag-ship na. Oo, nag-ship ako. Kaya yung ginawa ko na yun, yung pag-ship ko ng pagiging hip-hop, di ba? Siyempre, nahihilig-hilig na akong magsasama kay Tito Badang. Parang yung mga kasama namin, unti-unti na okay yung kasi impluwensya nga ni Tito Badang tsaka ni Tito Yosa. Parang yung mga damitan ng mga grupo ni Tito Yosa, na-adapt na rin ng mga kasama ko hanggang sa collab, di ba? Parang naiiwanan na, umuunti na yung mga punks nun. Tapos yun, binigyan ako ni Tito Badang ng tape, kasi tape pa yung uso nun eh. Sabi niya, Tol, pakinggan mo, may mga may mga -1.
Tapos, doon ko na narinig yung -1 ng Gangsta's Paradise. Kasi wala pang mga YouTube dun eh. Di ko pa kilala yung yung mga, na yan eh. Pinakinggan ko. Tapos sabi ko, nagtanong ako kay Badang, paano ba sumulat ng mga kantang-kanta na yan? Sabi ko, makinig ka lang ng mga ng mga rap-rap. Kasi dati, naalala ko, si Badang, pagka magkakasama kami sa mall niyan, pumapasok yan sa mga tindahan ng CD sa Santa Lucia, di ba? Tapos, mangunguha siya ng mga ng mga tape, ilalagay niya sa may short na malaki. Shoplift. Loko-loko. Tapos yun, nakakaipon yun. Ang dami niyang tape. Puro lang galing sa sa ganun. Tapos lagi namin sinasoundtrip doon sa bahay nila. Tapos yun, medyo inaano niya ako. Ganito yan, tol. Kailangan pag nagsulat ka, may tinatawag na tugma. Tugma, di ba? Ganito. Kaya nung nawala siya sa Tumana, yun yung iniwan niya sa akin, yung tape na yun. Tinuruan niya kung paano. Yung unang nasulat ko dyan, madaling araw. Siyempre, tambay namin. Paumaga eh. Oo sa lugar namin kasi maraming tumitira doon. Nakikita ko yung mga galawan nila, parang doon ako nagkaroon ng idea na sumulat. Kaya sinulat ko siya sa ilalim ng poste. Pinagmamasdan ko yung mga yung mga tao. Doon ko siya sinulat yung title nun, yung imulat mo ang iyong mata. Kumbaga, nilagay ko din yung sarili ko doon sa taong mga nakikita ko na kailangan medyo baguhin mo yung wag kang mag-i-stay sa ganyan, di ba? Inspirational yun eh. Ngayon, nung na-compose ko siya, kinakabisa ko, nakabisa. Kada may party, naglakas loob na rin ako na mag-rap. Oo, kasi dati sila Badang lang yung nagra-rap eh. Ang tatak ng aking shirt, aking hoodie, aking pants. Inano ko, yung parang sinubukan ko lang din, nagustuhan ng mga tao eh. Mon, magaling ka palang mag-rap ah. Parang, syempre, gasolina sa akin no? Solo ako, nag-rap. Nakabag pa nga ako nung kalo, papasok sa construction. Kasi di talaga ako marunong na pumorme. Pero yun yung uso ng Grace. Oo, yung nakabag, tapos nakawaway, di ba? Tapos kahit gabi, nakasalaming ka. Kasi nagustuhan ng mga kalugares ko dun sa Tumana. Nung nawala si Badang, ako yung pumalit na parang si Domon, rapper. Tapos, nung napanood ko si Badang sa Itbulaga, di ba? Parang na nagkaroon ako ng spark na subukan kayong, na siguro parang gusto kong sumali dyan sa ganyan. Naghanap ako ng grupo. Siyempre, dati nakikita ko sa Itbulaga, trio, di ba? Sabi ko, buo kaya ako ng trio. Kumuha ako ng mga bata na marunong mag-rap ng konti. Nakakaintindi. So, gawa kami ng grupo. Sinubukan naming sumali sa parang playground. Unang contest na sinalihan namin. Tapos, ang maganda ron, ang judges, si Badang, si Tito Yosa, saka si Lolo Basilio. Di nakita nila kami. Sali kayo ng contest, sabi sa akin nila Tito Badang. Susubukan lang namin. O kaya, panalo na kayo kasi syempre may backer di ba? May backer. Pare-pareho pa kami ng mga ng mga t-shirt, yung uso pa nun, yung mga spray. Uniform, oo. Bali, 4 kami, 3 lalaki, tapos meron kaming isang bukalistang babae. Unang salang ng contest namin. Pinalakas ko pa yung loob ng mga kasama ko. Mga tol, panalo na tayo rito kasi yung judges, mga tropa ko. Pagdating nung kanta namin, eto na, nagpe-perform na kami. Nagkalat kami, lintik na. Tapos pinagmamasdan ko yung mga judges na tropa. Mga nagtatago na ron. Parang sila yung nahihiya sa ginagawa namin. Kaya nung pagkatapos namin mag-perform, alam namin wala kaming kakamutin eh. Umuwi na kami, parang ang hirap pala, parang ganun, yung parang sinisisi ko pa yung mga kasama ko kasi nagkalat kami. Tapos, way back 2000, nagpahinga ako nun parang nawalan ako ng gana. Parang ang hirap pala, ang hirap mag-rap ng may mga grupo. Ginawa ko, nag-solo uli ako. Sulat-sulat.
Tapos, nagkaroon ng pa-contest yung dating radio station dito sa Marikina, yung Hot FM. Tapos, isa ako sa na-invite na sumali. Ngayon, ginawa ko, kinontak ko uli yung mga kasama ko, sila Bullet, si Checkpoint. Gumawa uli ako ng kanta na pang-entry. Doon pa lang sa audition, nakakasabay ko sila, sila Tito, sila Lolo Basilio. May mga hawak kasi mga bata yan na malulupit Yung talagang mga namamayagpag sa contest. Yung Guapitos, yung naalala ko Guapitos. Siyempre, parang na-chope, parang nabahag yung buntot ko. Pagka ito'y naging kalaban natin, bukod sa mga bata na pogi, tas gagaling na mag-rap, parang wala tayong kakamutin. Ginawa ko, inaral ko kumbaga, ang naging focus ko nun, yung attention ng mga judges. Sabi ko, kailangan ganito gawin natin. Nagpa-practice kami ng grupo ko, nila Bullet, tsaka ni Checkpoint, sa kabilang Tumana, yung Grand Villas na ngayon. Doon kami nagtatago. Tapos para kami mga bioman na may mga formation pa. Pero naging effective kasi no Grand Finals, kami yung nag-champion. Yun yung pinakaunang-unang matamis na na inani namin dahil sa pagrarap. Kaya lalo kaming napursige na talagang meron pala tayong potential kasi nanalo tayo kasi kung wala tayong potential, di tayo mananalo rin. Ang dami nating mga magagaling na kalaban. Kaya, kumbaga, doon kami nagsimula, sulat. Kada may contest dito sa Marikina, nandun kami. Lagi kami nananalo. Champion, syempre, Baluarte. Sinubukan namin dahil sa labas, sa Tondo, yan, sumasali kami. Quezon City, Mandaluyong, Antipolo. Bihira kami matalo, siguro ang pinakatalo namin, second place. Hanggang sa Tumana, sa lugar namin, kami na yung mga namamayagpag dyan. Parang kilalang-kilala na kami. Every time na meron silang mga occasion, lagi kaming nai-invite. Kasi nung panahon, pag na-invite ka sa mga ganong occasion, kahit walang talent fee, di ba? Parang syempre, mo apir-apir lang, inom-inom, ganon. Tapos yung mga nanay-nanay, tatay-tatay nung sa lugar namin, parang pinupush nila yung mga anak nila na, oy, paturo kayo kay Kuya Domon nyo mag-rap. Sinubukan ko rin na humawak ng mga bata. Sinulatan ko sila ng mga kanta-kanta nila, tapos sali rin sila ng contest, awa ng Diyos. Nagcha-champion din, di ba? Kaya yun yung naging ko sa rap scene hanggang sa lumawag, dumami yung connection sa Marikina kahit sa labas. Yan, sila Tito Andy, sila Sap, mga solid na kasama rito, sila Joe Hassel. Yun, hanggang sa ngayon, kahit papano, di ba, pasundot-sundot, gawa ng kanta. Kahit solo na lang, kasi syempre, dumating yung time na na-disband kami, gawa ng may kanya-kanya na kaming priority sa buhay. Yung iba, may mga pamilya na. Syempre, di ba naman pwede ipagpalit yung pagharap sa personal mo di ba? Hindi naman kami katulad do iba dyan na kapag ka nabigyan ng pagkakataon malaki yung nagiging sukli ng pagrarap sa kanila. Kami siguro hindi, wala kami ron, kaya ganoon. Pero syempre, passion natin yan Tuloy-tuloy pa rin, di ba? Kahit pa paano. Panahon nyo kumbaga, masasabi mo parang wala kang pera sa rap kapag hindi ka pumaperma sa record label. Oo, wala. Wala kang pera sa rap talaga nun. Wala talaga. Bariya ang pwede mong iuwi kapag ka mapupunta ka sa ibang lugar. Magkakapera ka lang kapag ka nananalo ka sa contest. Tapos, share ko lang ulit kung paano ako nakapag-record. Yung pinakaunang record nung kanta ko, yung Ako si Domon. Siguro, 5 years na ako nagra-rap. Wala pa akong nare-record na kanta. Sa mga contest kasi, na-meet kaya sila Numerous, sila Smug, sa Tumana. Tapos naging ang naging ka-close ko diyan si Numerous, laging napupunta sa lugar namin. Si Bullet, magkasama yung dating dalawa kapag nagre-record sila. Sinubukan ko mag-record, sinama naman ako ni Numerous doon sa Tondo kila Butchoy. Si Butchoy, doon ko ni-record yung una kong kanta na Ako si Domon. Tapos mga dalawang kanta, balik dito sa Marikina na napakilala naman sa akin si beat styler, si DJ Ian.
So doon na kami nagre-record kasi mas malapit eh. Yun. Tapos doon na nagkikita-kita kami, doon ko nakilala si Abadon, sila Kuya Mike Cosa, kasi lagi nandito sa Marikina yun eh, si Kuya Mike. Pagka nag-guest, lagi ako nagpapapicture doon kasi syempre idol yun eh. Yun ang pinakamaingay dito sa Marikina noon. May ano pa nga eh, may pagkakataon pa nga na ano eh, na pagkamalan akong si Mike Cosa dahil dun sa suot ko. Kasi dati kalbo ko eh. May isang lugar na nagkaroon ng rap contest, parang kinuha akong judge. Tapos napadaan ako dun sa mga bata. Tinawag ako, uy, si Mike Cosa, si Mike Cosa. Hindi na alam, ako lang si Domon, hindi ako si Mike Cosa. Yung ano ko, yung rap name mo na Domon, saan nang galing? Domon. Kasi dati sa tambayan namin ang pangalan ko, tawag sa akin si Amazing. Yung Amazing na yon, ano yun eh, parang mga initial ng mga naging girlfriend ko dati. Shamse. Dami, no? Yabang, no? Sham. Yung Domon, pinanganak yan, ano yan eh, nag-rap-rap na ako noon. Meron ako napulot na ano yun eh, na hindi ko alam kung anong tawag doon sa Japan, pero meron siyang translation ng English. Yung title nung comics din, Dawn of Monday. Tapos yung character doon na bida, Dumon. Ang spell nung Dumon, D-U-M-O-N. So doon ko siya kinuha, Dawn of Monday, di ba? Parang inano ko yung initial, Domon, pwedeng Domon ah. So doon pinanganak yung Domon. Experience na di malilimutan sa rap scene. Siguro wala namang masyado. Yun lang, meron ako mga na-meet na dati na producer na hindi naging maganda yung relasyon namin, pero sa akin bali wala naman yun. Kasi part naman talaga ng yun eh, sa industry, di ba? Yung magkakakengkoyan kayo tapos hindi kayo magkakasundo. Yun lang. Wala namang masyadong naging kaaway, di ba? Kasi syempre, tayo, pala kaibigan. Kailangan, pag nandito ka sa gantong industriya, dapat magaling kang makisama. Para kahit saan, pwede kang magpunta. Sa mga aspiring rappers, yung maipapayo ko sa kanila, syempre, unang-una, pagka pinasok mo yung ganitong industriya, music, rap, kailangan lagi mong bit-bit yung pakikisama. Lagi kang humble, di ba? Huwag kang masyadong mayabang. Di baling mayabang ka sa kanta, pero sa personal, humble, tsaka madali kang maabot ng mga kagaya mo. Huwag kang magdadamot ng kaalaman sa mga nagsisimula pa lang. Share mo rin yung kung ano meron ka. Di ba? Para yung legasiya mo, kahit wala na tayo sa mundong ibabaw, di ba? Yung hindi lang sa pamamagitan ng kanta na infinity kasi yan eh, di ba? Patay na yung tao pero yung kanta mo nai-ere pa, napapakinggan pa ng tao. So, yun lang. Ganon. Gawa tayo ng mga makabuluhang kanta. Huwag lang puro paangasan. Brap Motor Shop. Sa mga may motor dyan, yung mga may problema sa motor, gusto mag-upgrade ng mga accessories, pandiinan, check nyo, visit kayo sa Brap Motor Shop. Tsaka syempre, promote ko na rin yung clothing ko, Ghetto Gospel Clothing. Yan. Para sa inyo, Totol. Thank you. Ayan. So, salamat sa Lordman Leathercrafts Enterprises, sa kay Boss Lord. Ayan, salamat po sa pagpapaunlak. Tsaka sa Street TV Official. Salamat po. Once again, this is Domon, ang moton ng matunurin sa asawa. Let's go. Yes, sir.